Ang ating lesson in this today's session natin, mga anak, is all about integrating factor found by inspection. At isa ito sa mga methods or techniques na ating aaralin under ng subject nating differential equation. Kapag ang pinag-uusapan is integrating factor found by inspection, actually mga anak, no, meron lang tayong 5 formula na dapat lagi nating tinatandaan at huwag nating kalilimutan. Integrating factor found by inspection, we have 5 exact differentials na magiging kaagapay natin o katulong natin sa pagkalkula ng general solution ng kahit na anong given na differential equation basta applicable siya sa integrating factor found by inspection. Para sa unang exact differential natin, lagi ninyong tatandaan na ang derivative ng xy na naka-product form is also equal to x dy plus y dx. Ang derivative naman ng quotient form na x over y is equal to y dx minus x dy all over y square. Makakatulong natin ng mga yan mamaya, no? Pangatlo, dapat saulado ninyo ang formula na yan. Ang derivative ng y over x na nasa quotient form is also x dy minus y dx all over x square. At para sa ating pangapat na formula or exact differentials, the derivative of inverse tangent or arctangent of the quotient form y over x is equal to x dy minus y dx all over x square plus y square. Para sa ating panglimang exact differentials, sa ibang libro, 4 lang binibigay, no? Pero tayo, 5 yan. The derivative of arctangent x over y is equal to y dx minus x dy all over x square plus y square. At yan ngayon ang ating panglimang exact differentials na makakatulong natin sa pagsasolve ng general solution o kaya ng particular solution ng kahit na anong given differential equation basta't uubra sa method ng integrating factor found by inspection. Para mas maintindihan yung exact differentials natin na 5, no? Nag-prepare ako ng ating first example. Actually, marami akong example na inihanda ngayon sa ating session. Para sa ating unang problem, we need to determine the general solution of our given differential equation. At ito ngayon ang ating differential equation. Pag meron kayong tanong, huwag kayong maiya na magtanong sa akin mga anak, no? So ang ating equation, ang ating DE, y times 2xy plus 1 times dx minus x dy is equal to 0. At ito ngayon ang ating solusyon. Sa unang bahagi ng ating solusyon, siyempre i-rewrite ko muna ang ating given. Y times 2xy plus 1 dx minus x dy is equal to 0. Ano yung akbang na aking gagawin muna ngayon? So, ang unang step na ating gagawin para mas masarap mag-solve, i-distribute ko muna ang y to its term. And then afterward, i-distribute natin ang product ng y and 2xy sa dx. And then ang product ng y and 1 sa dx also. So, we have to do that. Yan ang output natin. Y times 2xy times dx is equal to 2xy squared dx. And then y times 1 times dx is equal to y dx. And then rewrite lang natin ang x dy. Yan ang unang bahagi ng ating solution process. Ito, rewrite lang yan. Yan. Naintindihan ba hanggang dyan mga anak bago ko idiretso? Step by step tayo, one time. One step at a time. Malinaw yan, ha? So, klaro yung step na yan. Alam nyo naman kung paano naging 2xy squared dx at y dx yan. Y times 2xy times dx is 2xy squared dx. And then y times 1 times dx is y dx. Yan. So, kuha natin dyan, no? Next step. Ano yung susunod na akbang? Ayan. Igrenupo kong bigla. Nag-grouping tayo ng dalawang term na y dx minus x dy.
May dahilan. Kasi nga, lahat ng exact differentials natin, may format na y dx and x dy. So, ang target natin is, yung equation natin, we have to bring it to that formation, to that format. Kasi nga, yan yung mga dahilan. Tingnan nyo, no? X dy plus y dx minus x dy yung minus y dx. Ito naman, x dy minus y dx. So, dapat sa equation na ating kinakalkula, nakakabuo tayo ng mga format na yan. Sa ating situation na yan, y dx minus x dy, ang may chance lang na umabot tayo, no? Ito, ang may chance lang na similar dyan. Pakita ko lang, no? Para lang klaro. Y dx minus x dy. Ito ang may y dx minus x dy. Ito, no? May chance yan. Baka yan pala ang gamitin natin. Ito kaya may chance. I don't think so kasi x square plus y square ang denominator eh. So, anong gagawin ko ngayon dito? Alin kaya sa dalawang yan ang ating gagamitin? So, may gagawin tayo sa equation. Actually, we have to do this para isa sa mga yan makuha natin. Yan. Ayan pala siguro ang gagamitin natin. Bakit kaya? No, tingnan natin. Tingnan niyo yung kabuuan ng equation para maging over. Yan, no? Para makuha natin yung over y square. Sa palagay ninyo, anong gagawin natin sa buong equation na yan para makakuha tayo ng ganitong format ng exact differential? Analyze ninyo. Paano tayo magkakaroon ng y square dito sa baba ng y dx minus x dy? Sige nga, pakitry lang. Anong move ang kailangan natin gawin, mga anak? Kung papansinin natin yung exact differential sa taas, may over y square. Ito siya, anak, kaya no? Meron na tayo nito eh. Yan. Kailangan lang magkaroon ng denominator. Paano magkakaroon ng denominator ng y square? Yan. Anong gagawin natin? Ugutin ninyo ang sagot sa mismong equation. Dito nyo hanapin. Anong gagawin ko? What will I do to the entire equation? Kailangan ko bang mag-divide? Kailangan ko bang mag-multiply ng ano? Okay, anyone? Rewrite lang. Rewrite lang po, sir. Oo, Papa. rewrite. Wala ba akong gagawin? Wala ba akong multiply? Kapag rewrite ko lang, ganyan lang yan. Ganyan pa rin ang may susulat ko. Paano ko makukuha to? Ito, yan ang goal natin. Ito yung goal. Ito na lang ang goal natin kasi nga kung analyze natin, wala nang chance itong magamit natin. Ito na lang ang chance na gagamitin natin. So, paano magkakaroon ng over y square ito? I divide po sa y square. Divide ng y square, that's very good. Divide by y square. Anyway, kapag dinivide ko ang kabuuan ng equation ng y square, hindi naman maapektuhan yan. Yan pa rin ang meaning ng ating equation. Hindi naman magbabago ang meaning. So kapag dinivide ko yan ng y square, ayan siya, no? Since na-divide ko ng y square, kitang-kita naman, no? Cancel ito. Cancel yan. Ito, sapul na yan. Anong value niyan? Ayun. D of xy. Derivative of x over y. Dahil kanselado na yung parehong y square, both numerator and denominator, ready proceed tayo. Yan, cancel yan, di ba? Yan. At dahil daw ang value ng y dx minus x dy all over y square is also the derivative of x over y in quotient form, substitution process tayo. Ayan na siya ngayon. Itong kanina, di ba, nakancel ang y square. Both numerator and denominator. That is why we have 2x dx. And then ito, napalitan na. Ang value nito, ito, d of x over y. The derivative of x over y. Kaya ito na ngayon ang ating equation. Turo ko lang, no, para mas klaro. Ito na siya ngayon. Ito naman, ito na siya ngayon. Ano susunod na step niyan? Kapag na-simplify na natin ang ating equation, at kitang-kita naman na integrable na, papasok ngayon yung integration process. May step na ganyan ang integrating factor found by inspection. Whether we like it or not, ang ending, mag-integral calculus tayo. So let us now integrate the first term and the second term ng ating example number 1. So integral of 2x dx plus the integral of d of x over y. Okay.
Take note ha. Tignan nyo lang. Halimbawa, in-integrate ko ito. Sige nga, anong sagot niyan? Anong integral ng dx? Sige nga. Hello? Are you with me? Anong integral ng dx? Di ba x plus c? Okay, tanungin ko pa kayo, no? Anong integral ng dy? Sige nga, ano sagot? Anyone? Sagot muna kayo. Y plus C. Y plus c. Y plus C. Okay, very good. Halimbawa, ganito. Anong integral ng a times b? Sige nga. Dalawa yan, ha? Dalawang variable yan, naka-product form. Anong integral niyan? Sagot, AB plus C. O, isa paano? Ano ang integral ng R over S? Ang sagot, R over S plus C. Kasi yung buong yan R over S yan Can you follow, nak? Can you follow? Dapat nakakatuto kayo ng mga ganyang estilo ng calculation. Okay, integrate na natin. Kapag in-integrate ko ang 2x dx, going back to your integral calculus, ang integral ng 2x dx is 2x squared all over 2. Tama? Ang integral ng x over y is xy lang. X over y. O, tingnan natin. Yan. Ang integral nito, 2 times x squared over 2. Recall lang yung formula ng basic integration formulas. Ito class, under ito ng formula natin na, pakita ko na nga para kompleto, integral of x to the n dx is x to the n plus 1 over n plus 1 plus c. Ito yan, yung formula na yan. Dito naman, yung formula dyan, ito yan, actually yun, no? Nagbago lang yung x, naging x over y, kaya ang sagot natin is x over y. Kamukha lang ng example na binigay ko. Now we simplify. Cancel lang parehong 2, diba? So x squared na lang yung matitira dito. Yan. X squared plus x over y is equal to c. And then para mas gumanda ang dating ng ating sagot. Actually, sagot na yan Tama yan. Para lang mapaganda ang dating ng ating solusyon, I am going to multiply the entire equation by y. Yan. And then, x over y plus x is equal to cy. Yan. Para lang mawala yung ating yung ating denominator ng y. May eliminate. Correct ko lang yung symbol, ano? Yung symbol na dapat natin gamitin, dapat careful tayo. Capital letter C yan, no? Capital letter C. Capital letter C, then y. Yan. Kinapital ko lang. Typo yan. Kasi capital lang C na ginamit natin. So, capital din dapat dito. So, proceed. Finally, ang ating sagot. Yan. So, factoring. Pinactor out ko lang ang x sa first term and last term ng x squared y at saka ng x. So, ang ating sagot is x times xy plus 1 is equal to cy. Yan ang ating final answer para sa ating example number 1. Malinaw ba mga anak? Klaro ba ang diskusyon natin? Klaro ba ang number 1? Yes. Malinaw? Gusto ko makarinig ng ibang people? Mga anak, malinaw ba? Opo, sir. Okay, proceed tayo sa ating second example. For our second problem, pare-pareho lang yan Basta alam mo lang yung step, alam mo lang yung technique, alam mo lang yung method, hindi na mahirap yan. Find the general solution of our given differential equation is y times y cubed minus x dx, o nakaparenthesis yung y cubed minus x, no? Plus x times y cubed plus x, then multiply by dy is equal to 0. So, ang unang step lagi yan kailangan muna natin ng distribution process. Buuin muna natin yung ating mga terms. Okay, no? Yung unang step natin, yan. I-rewrite ko muna and then buuin natin yung mga terms. I-distribute natin. Anong ginawa ko diyan, no? Pakita ko lang. Distribute y and y cubed to dx. Distribute the product of y and negative x to dx. Kaya ito ngayon yung dalawa. Yan, yung dalawang term natin. Ito, tsaka yun.
Then same thing, x times y cubed times dy is equal to this. Then x times dy is x squared dy. So ito ngayon yung second part ng ating solution process. So right after that, may mga goal tayo, di ba? Y dx and x dy, lagi yan. Yung dx and dy, natural, kapag yan, pinag-partner ko, pinagsunod ko, magkasunod din ang dx at dy. Unlike yan, magkasunod, parehong dx eh. So alternate ko yung mga yan. But in what way? Yan. Ito muna, no? Pinagsunod ko yung dalawa. Ito. At saka to. Bakit yan ang pinagsunod ko? Kasi may chance na may common factor eh. No? And then afterward, itong dalawa naman, ayan, at saka to. Yan ang pinagsunod ko. Kung i-analyze natin ang first two term, may common factor yan. Sa first two term, igugrupo ko yan. At yung last two term, I will group them also. Igrupo ko muna. Yan, nakagrupo. Dahil ang dalawang term na nasa ulian, ito yung bibilugan ko, no? Paliwanag ko ng maayos, ito. Dahil igrenupo ko yan, yung isang portion dyan, yung second term na dating positive ay magiging negative. Bakit? Negative times negative is positive. Yun ang reason. Negative times positive, negative pa rin. Yung panguna naman, ito. Negative xy dy dx yan, no? Negative times positive is negative. Ito naman positive. So negative is positive. Ito, walang problema dito. So naigrupo ko na. Dito sa first part, may common yan eh. Y cube. I think y cube, yung common term. Common factor. Dito, x. O, tingnan natin. Lalabas ko yung x dito. Okay, tingnan natin, no? Ito yung output. I factor out y cube here for the first two term and x for the first two term. Kung titingnan ninyo mga anak, ang lagi ninyong goal ay yung mga itsurang yan. Yung mga format na yan, dapat lagi ninyong tinatarget na magkaroon tayo ng mga image na ganyan. Na mga terms na ganyan. Or binomial na y dx plus x dy or y dx minus x dy. Pag nakita mo yung dalawang yan, may chance na makuha mo yung tamang sagot. Bakit? Yan. Hindi ko na sinama yung hartan dyan, no? Kasi nasa talong yan ang pagpipilan ng latin, no? Yung y dx plus x dy, walang kawala yan. Definitely yan na yun. May kapalit na. D of xy. Kaya lang, yung y dx minus x dy, di pa tayo sure. Kailangan makuha muna natin yung y square. Tama, no? Y square yan eh. Y square. Y square. Okay. So what do you think I'm going to do with this? Anong ipang-divide ko sa kabuuan ng equation, mga anak? Sa palagay ninyo, ano pang divide ko? Y square po, sir. Are you sure? Y square? Are you sure ba? Okay, tulungan ko kayo ng analysis, no? Halimbawa, integral ito. Derivative xy yan. Gusto ko maglagay lang term dito. Dapat ang term dyan, anak, hindi lang x, dapat y. xy yan. Tama, no? Okay. Next. Halimbawa, ito naman. Ito. Kung gusto kong gamitin yung d of x over y, yan. At gusto kong may term dito, pwedeng wala eh, kaya lang may term. Dapat merong ding x over y yan. And it doesn't matter kung anong exponent yan, kung 2, kung 3, kung 4, kung 5, basta pareho lang ng nasa differential operator natin. Kung x over y ang differential operator, dapat x over y din dito. Kung xy ang differential operator, dapat xy din ang makikita mo mga images doon after na integral sign. Now dito, ano yung kailangan nating pang-divide sa kabuuan ng equation? Y cube. Y cube. So let's try y cube. Yung y square hindi siya pwede. Kasi may mapag-iwanan ng y doon eh. May maiwan na y. Hindi siya balance. Y tapos d of xy. Dapat xy yon. Alisin na natin para ang mangyari dito, ito na lang. Yan. O wala nang y yan. Wala nang obstruction. Ganyan na lang siya. Kapalit niya ito. So ang re-write natin yan, ganito na lang siya. D of
xy. Pero kung lalagyan ko ng y doon, hindi siya pwede. Kailangan may kaagapay na x. Eh since wala namang x dito, alasin ko lang lahat ng y cube. Okay, tingnan natin ang mangyayari, no? Mga diskarte yan. Okay, but d of xy is equal to x dy plus y dx. Yan. Pinalitan ko na. Ito, pinalitan ko na. So, i-divide ko muna ng y cube ngayon. Ayan na siya. Okay, naka-divide na, no? X over y cube. Next move, mga anak, ang gagawin ko sa y cube, hindi ba't ang y cube, pwedeng i-factor ng y times y square. O, di ba? Ano, product of power under ng positive integer exponent ng polynomial, chapter 2 ng algebra. Di ba? Y times y square is y cube. Okay, proceed tayo. Yan. Nakuha ba niyo? Nakukuha ba ninyo? Nagigets ba ninyo solusyon ko dyan? Yes, sir. Yan, di ba? X over y yun. Ito, y dx minus x dy all over y square. Pasok yung sa taas. Ito siya ngayon. Yan, sakto-sakto. Kumbaga, yan. Exactamente, di ba, no? Y dx minus x dy all over y square. Ayan yun. Yan, no? Proceed tayo. Integrate na natin ngayon. But d of x over y is equal to y dx minus x dy all over y square. Yan, palitan muna natin yon. Ang kapalit nun, yan. Yan na ngayon ang bagong format ng ating DE. Ready to integrate na tayo, preparado na. So, anong gagawin ngayon? Integration process. May nakalimutan tayong isulat dito, no? Yan, dapat may dito. Yan, sensa na, nakalimutan, no? Yan, d of xy minus x over y, then d of x over y. O, doon meron. Dapat meron din ito. Nakalimutan lang yun d, no? Typographical error yun. Correct naman natin on the spot. Okay, proceed. Integrate, yan. The derivative of xy, integrate natin. So, integral of d of xy minus integral of xy times d of x over y. So, kapag in-integrate ang d of xy, ang sagot natin, siyempre, xy. Agree with me? Agree with me? Wala yung kinaibahan doon. Ito, tingnan nyo, no? Halimbawa ito. Ano ang integral ng dx? Hindi ba't x plus c? Ano ang integral ng dm? Di ba't m plus c? Anong integral ng xy? Dalawa yan. Di xy. Anong integral nito? Di square mo lang then over 2. Parang yun din yung na integral of, ito, tingnan nyo, no? Ito yung formula. X to the n dx. Parang ito rin yan. X to the n plus 1 over n plus 1. Ang kaibahan nga lang, hindi sa single variable. X ito, no? xy yon. xy ito, x over y. Di yung buong yan, square natin, then divide ng 2. Apply natin ang formula na yan. Okay, tingnan natin. Yan. Ang integral ng d of xy is xy. Ang integral ng x over y naman with respect to x over y is x over y square all over 2. And then yung arbitrary constant, dinivide ko ng 2. Kasi nga, may over 2 tayo dito eh. So, pinigyan ko na rin ng over 2 yung arbitrary constant. So, proceed. Yan. So, para mawala ngayon ang denominator na 2. Okay, hindi ko muna inalis. Sinimplify ko muna yung numerator. Yan, x square over y square. So, ibababa ko yung y. Mapupunta sa baba ngayon. And then, ang kabuuan ng equation ngayon, imumultiply ko sigurado yan ng 2y square para mawala lahat ng denominator. Yan, mumultiply ko ng 2y square. And then next, ang ating final answer, 2xy cubed minus x square is equal to cy square. Is our problem number 2 very clear kung paano tayo nag-arrive sa sagot na yan? Malinaw ba mga anak? Is it clear? Yes po, sir. Is it clear? Yes po. Okay. So question so far, wala pa kayong tanong so far sa dalawang problem na ating na-discuss. Wala ba? Wala pa kayong question? Wala pa naman po. Okay, very good.
So let us now proceed to our problem number 3. So sa problem number 3 and 4, medyo siguro bitin na 8 minutes na lang, baka maputol yung diskusyon natin, no? I-continue na lang natin sa ibang slide natin, ibang video.